Sabi ng magagamot ako daw ay sinumpa ng kung sino man, di ko alam kung sino. Ay nag-aalaga lang daw po sa akin, mga duwindi, yung duwindi puti daw o duwindi itim. Dito sa bahay, meron daw dito sa bahay na ito. Dahil ako, may nakikita din ako dito Tulad ni Jillian, ginagaya ang mukha ni Jillian. Ay yung pumunta dito, pumasok na bata, kamukhang kamukha niya, pinapawisa, na basang-basa siya ng ulan. Tumawa lang sa akin, hindi wala siyang boses, basta ngumiti siya sa akin. Nung tayo ko, wala na siya, bumaba siya ng pababa, umalis. Bago sinundan ko siya paikot ng bahay na wala na siya. Ano? Ba't di kayo nandiyan na naman? Ang layo na naman laog mo. Sakin na ikaw, punta sa inyo. Teng, nandidigaw ikaw? Okay guys, muli po nating binalikan. Ito pong anim na special child. So, pag tuwi po kaming napapapunta dito, ang unang-una agad sumasalubong sa amin ay si Austin at saka si Jason. Ito. May mga dala po tayo sa kanilang laruan. Yung mga gusto nila. May saranggola daw. Kasi isa lang yung nabigyan natin ng saranggola doon nakaraan. So may mga dala tayong saranggola, diba po yung laruan. Tapos, yung gustong-gusto nilang television, yung TV. Hindi ka na makanood sa kapitbahay. Ano? Uy, gusto mo nang buhatin yung TV? Gusto pa nila ng TV para hindi na po sila lumalabas kasi po kaya po kinukulong yung ibang mga anak ni Nanay Alma ay lumalabas po ng kalsada at nakikinood po sa kapitbahay. Ang layo po ng ano nila ng panooran ng TV. Kaya pumili din tayo ng TV para sa kanila. So tara! Game! Tara! Saranggola! Ganda! Lag. Hawakin mo na yung mga laruan natin. Ito, wow, ibon. TV. Tingin sa kayo ni Raymond. Si Ramin ha? Ano sabihin, Jillian? Ano sabihin? Po. Sige, piliin. Sila. Pili, tingin isa. Ang nalilas ko. Sa isa lang. Kevin Akin. Opo. Opo. Diyan ka na. Kasyang-kasya yung paa. Ayan, kasyang. Tingnan nyo naman guys yung yung tsinelas ni Michael. Kaya bumili tayo ng mga bagong tsinelas dahil wala silang tsinelas. Mabuti wala ka sa bundok ngayon. Opo. Sila ang tsinelas. Yan, palitan na yan. Huwag na suotin niya na. Utis. Baga. Opo. Yun. Pogi na, pwede naman ligaw. Yes. Bumudaw. Pag wala na, lagyan ng sabon. Sige daw. Padamihan. Ayan guys, dito po tayo ulit ngayon sa anim po na special child po na anak po ni Nanay Alma. And gusto ko lang po magpasalamat sa Mindoro's Best po. Nagbigay po sila sa atin ng isang sakong bigas. Ito po yung bigas at ito po binilhan din po natin sila ng TV para hindi na po nangangapit bahay sila lahat kasi ang layo po na pinupuntahan nila diyan sa labas para lang makapanood ng TV. So guys, ito po yung mga nagbigay po sa atin ng tulong. So andito po tayo ngayon para ibigay po kay Nanay. Ayan, Nay, ito po yung mga nalikom ko and kung sakali po may magpaabot man po kahit po maliit, ibibigay pa rin po namin sa inyo. So ayun po, salamat po sa mga lahat po na nagbigay ng tulong at sa mga magpapaabot pa po kahit po maliit na halaga ay pwede nyo po ako i-message dito sa page natin na The Good Mangyan para maihatid po natin sa pamilya na ito. Yan po, sila po yung anim na special child at kung mapapansin po ninyo wala po si tatay. Si tatay po ngayon ay naka-confine po, nakaswero po dahil nga po si tatay po ay medyo mahina at meron po siyang sakit na stage 2 cancer. So, kamusta po si tatay? Okay ka naman po. Dahil yun dalhin pa sa Kalapan, pang hindi Kalapan isa, Batangas. Dahil parang siya ikikimo. So yun daw po ang ano po nung kay tatay is dadalhin po sa
Calapan or Batangas po para i-chemo. So pasensya na po kayo dyan sa tulong na pinaabot namin sa inyo, hindi man po ganun kalakihan. At least kahit papaano po ay makakatulong din po, gastusin po ninyo sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa nagbigay sa aming tulong, lalo-lalo kay Sir Kelvin. Maraming salamat sa lahat. Sana pagpalay po kayo ng Panginoon Diyos. God bless po sa inyo. Kung sino pong gusto tumulong sa amin, sa asawa ko po, dahil kailangan po talaga namin papagamot na asawa ko. Wala po talaga kami, kahit kunting halaga lang po, basta matulungan niyo lang po kami. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po, nahihirapan na rin po ako dahil wala po naghanap buhay sa amin. Bago may sakit pa po ang asawa ko, dadali po siya ng Calapan or Batangas sa ngayong pagkayari ng kanyang resulta sa Calapan bukas. Alam po. Sino po ang maiwan dito sa mga bata? Sila lang po. Ayan, tinitingnan naman po ng mga tiyahin yan. Araw-araw na dito naman sa Ate Berlin. Ayun, kumakatok pa rin po kami sa inyong mga puso na baka sakali po matulungan po ang pamilyang ito. Lalo po ka na Nanay Alma dahil po yung kanilang padre de pamilya ay nakakaranas po ngayon ng malubhang sakit po. Si tatay po ay may stage 2 cancer and ngayon po ay ang ano po ng doktor is dalhin po siya sa Calapan or Batangas po para doon po siya i-chemo. So dahil kulang nga po sa financial is hindi pa rin po magawa nilang dalhin dito sa Calapan o sa Batangas. Kaya po yun, kumakatok pa rin po kami sa inyong mga puso na baka sakali po maliit o malaking halaga po ay malaking tulong po yun para sa pamilya ni Nanay Alma. Ayan, so guys, ito po si Hapon. Sabi po ng magulang, sabi po ni Nanay Alma, nakatakas daw po ito kahapon. Binali yung sa kulungan niya. Kung hindi pa daw po ito na-i-post, ay hindi pa maibabalik dito sa kanila. Saan ka na magaling hapon nun? Ha? Saan po siya galing? Hindi ko po alam. Pero umaga na dumating. Umaga na po dumating. Alas 9 na. Ng umaga. Kaya sabi ko nga sa kanya, saan ka galing po? Sabi na niya, Paano yun na yun? Sa palagay niyo, bakit po ganito yung mga anak ng special child? Saan po nagsimula? Eh sa amin naman po sir, wala naman sa amin lahi na ganyan. Wala po lahi. Wala. Pero sabi ng patuloy ng mga abularyo, pag sila yung nagapunta dito, ay sabi daw sinumpa daw ako. Sabi ko, yun ang hindi ko alam. Pero wala. Nung tumalis ako ng 13 anos ako sa Bacolod, hindi na ako nakauwi hanggang ngayon. Pero nung baby pa sila, pag medyo okay, habang lumalaki sila ay iba na. Ganyan na sila. Bali nung pangalawa po, nagtaka na kayo na bakit ganun ulit yung anak ninyo? Ay, pero nung parang normal tingin ko sa kanila, Normal. maliliit. Nung edad na sila mga mag-isang taon sila, mga 5 months, ganyan. Parang kagat ganyan ng mga bata. Hindi naman ako sabi mo, dito naman pati ako sa turok, pati sila din. Basta mayroon nagsabi sa akin, pag nakita nila ako daw sinumpa. Sino naman kayo magasumpa sa akin? So, sabi po ni Nanay, kwento po niya ay nung ibang albularyo ay parang isinumpa daw po siya, may nagsumpa daw po sa kanya. Kaya po ganito yung mga anak niya, special child po lahat. Pero sa kwento po ni Nanay, wala naman daw po siyang nakakaaway or may matinding galit po sa kanya noong panahon, mga kapanahonan pa ni Nanay. Ayun, sabi po ninyo kanina parang may nag-aalaga daw po sa inyo, ganyan. Ano daw po yung nag-aalaga sa inyo? Hindi daw. Yun ang sabi sa akin ng ibang abularyo. Pati bata daw may nag-aalaga. Eh sabi ko, hindi naman ako naniniwala. Ang Diyos ang nandiyan sa taas. Yun ang nakakaalam sa aming Sabi na magagamot ay ako daw ay sinumpa ng sino man. Di ko alam kung sino. Basta sinasabi sa akin ng magagamot. Na isinumpa daw po kayo? Eh, ano daw po yung mga nag-alaga sa inyo? Ano po yung purpose nun? Bakit naalagaan kayo ng mga ganun? Ay, wala naman sila sinabi sa akin na gano'n. Basta may nag-alaga lang daw po sa akin. Ng mga ano po? Ng mga duwindi, yung duwindi puti daw o duwindi itim. Dahil dito sa bahay, meron daw dito sa bahay na ito. Dahil ako, may nakikita din ako dito eh. White lady, bago yung mga anino. Yun, ang nakikita ko dito. Tulad ni Jillian, ginagaya ang mukha ni Jillian. Papasok sa bahay, akala ko si Jillian, minumura ko.
Dahil nanonood sa ibang bahay, inaabot ng ulan, basang-basa. Ay yung pumunta dito, pumasok na bata, kamukhang kamukha niya, pinapawisa, na basang-basa siya ng ulan. Sabi ko, minura ko, "Hoy, ikaw bata ka, pumasok ka na dito, basang-basa ka na, gabing-gabi ka na, nasa labas ka pa." Sabi ko ngayon. Tumawa lang sa akin, hindi wala siyang boses, basta ngumiti siya sa akin. Nung tayo ko, wala na siya, bumaba siya ng pababa, umalis. Bago sinundan ko siya paikot ng bahay, na wala na siya. Yun. Bago na nakailang araw, anino naman na malaki dito, lumabas sa aming bahay. Pagkat mo palabas pa ganun. Minsan may naramdaman akong nag-aila-hila para kanina, may naglalakad-lakad, yun lang. Ay hindi ako naniniwala sila doon sa sinasabi nilang sumpa. Naniniwala ko doon sa sinasabi sa akin na mayroong nag-aalaga sa mga anak ko dahil mayroong kahit sinong abularyo, yun ang inaano sa akin na may nag-aalaga daw. Dito lang daw sa aming bahay. Sabi ko, kawawa na lang yung anak kong kukunin nila lahat yan. Sabi ko, huwag naman. Ay, sabi nga nila, natutuwa daw sa mga bata. Ay, huwag naman nila kung gusto nila tulong. Huwag naman. Ano na lang ang iba kung anong gusto nila. Marami po kasi nagtatanong paano nyo daw po kinakaya. Yung isa nga pong may anak ng mga special child na ihirap na. Kayo pa po kayong may 6 na anak ni special child. Paano nyo po kinakaya yun? Ay, nasa pag-aalaga lang yun, sir. Kung paano sila makaya, kung paano sila mapakain, araw-araw, para linisan mga katawan. Siyempre, hindi man naman oras-oras yan dahil kahit minsan may trabaho din naman ako. Nag-aanap buhay ng titing-ting. Pero kaya-kaya ko sila alagaan. Hindi naman sila sabihin mo silang nananakit ng taong ganyan eh. Mababait po sila. Minsan nauutosan ko rin sila para umigib sila, magwalis, yan, magkayos ng ting-ting. Sumusunod naman sila sa akin, kaya wala akong hirap. Pero pag minsan nakakaranas din ako ng hirap, sila magkakasakit. Dahil pag nagkakasakit sila, isa ang magkakasakit eh, lahat na sila. Doon ako hirap. Taka nga sila, bakit daw, o yan si Alma, nagkakasakit ang anak, hindi ko malang nakikita nga dinadala sa ospital. Ako na lang gumagawa ng paraan, bilang ko ng gamot, minsan hindi ko pa yan nabibilhan. Nahilot ko lang yan mga katawan nila para hindi sila ubuhin, sipunin. Sa lahat po nakikinig sa akin, yung mga magulang na mayroong mga anak na espesyal, tibayan nyo na po ang loob ninyo, kayanin ninyo. Kung anong bibigay ng Panginoon Diyos sa atin na mayroon tayong ganyang anak, huwag po natin sila saktan, mahalin natin po sila. Dahil saktan mo po sila, nasasaktan din po yung mga bata. Yun lang po akin. Mahalin yung mga anak ninyo. Huwag yung pabayanan. Ako, sa dami kong mga anak na ganyan, kinakaya ko para mabuhay sila. Kung mawala sila, hindi ko kaya eh. Kahit isa sa kanila. Hindi ko kaya mawala yung mga anak ko. Kaya yung mga anak ninyo, kahit wala kayong mga ganyan, mahalin ninyo. Para tayo naman tutulungan tayo ng Diyos. Para kayanin natin ang bigay sa atin na problema. Yan! Allah! Alam nyo guys, kung ako nahihirapan pagsaway sa kanila, wala pang isang oras, kasi kanina pa ako nag-asaway sa kanila. Kasi agawan sila na agawan ng mga laruan, eh, paano pa po kaya si Nanay Alma na halos ilang taon po? 30. Oh, halos 30 taon na po na yan, guys. So guys, eto na po sila. Kumuha na agad na kanya-kanyang bangko, naghilera na para makapanood ng TV. Oh. Hoy, wag na kayo malabas ng bahay, ha? Ha, dito na lang. Sino? Ikaw, James. Ikaw, Hapon. Ikaw lagi nasa labas. Ito pa lagi nakukulong at kung saan nagapupunta.